Magandang araw mga ka-stroke. Nag-exercise po tayo para sa baraso. Ayan. So, ang ating po ngayong topic ay aalamin natin ang 5 ways to recover from a stroke. Ayan. So, atin po yung tatalakayin. Ang mahalaga po yung 5 yan. Kailangan natin malaman yan. So, kung bago pa lang po sa akin channel, bago natin umpisahan ay i-subscribe niyo po muna ang ating channel at inyo ring i-like at inyo ring i-share para may share natin at may bahagi ang kalaman tungkol sa stroke na unti-unting pagbangon. Yan. So, let's go. So, ayan mga ka-stroke, tayo po ay katatapos lamang mag-exercise at ang lagi ko pong tinitira ay ang aking balikat. Kasi karamihan sa na-stroke ay ang balikat ay nagpo-frozen, yung naglalak na siya. Kaya nahihirapang igalaw ang kamay na tinamaan ng stroke, yung mahinang bahagi. So, papakita ko po sa inyo ang mga exercise para sa balikat bago ko sabihin sa inyo ang 5 tips para makarecover sa stroke. So, ang gagawin po natin ay yung sa balikat, lagi pong balikat ng tinitira. Ganito. Ayan. So, nakaganyan po. Ayan. Itataas mo ganyan. Pero may pabigat po sa ilalim. Pero kung bago ka pa lamang po ng ito po pa lang gagamitin 2 LBS lang ngayon. Ganito. Siguro may ganito kayo, di ba? Ayan. Pangkaraniwan kasi itong gamit ng na-stroke Kaya ganito po. Kahit bote ng mineral water, lalagyan nyo ng laman, ang mahalaga na ikakapit nyo na ang inyong mahinang bahagi ng tinamaan ng stroke na kamay. Yan, ganyan. Kasi pagka na-exercise mo ang balikat, itong ibabaw at saka itong dito sa tabi, kasama na lahat yan, kamay. Napapansin nyo mga ka-stroke, pagka tinataas, natagilid, di ba? Ganyan. Kasi nga bumubuhat yung balikat Kaya dapat ka na matira. Natagilid ka. Pagka na-exercise mo na-exercise ang balikat, may tatas mo na yan ng hindi ka natagilid. Hindi ganyan. Ayan. Karamihan kasi sa na-stroke, mga nakaganyan. Tapos pagka tinataas, kasama ang balikat. Pero pag nabasag mo ito, ibig sabihin na na-exercise, may gagalaw mo na yan ng ganyan lang siya. Ayan. So, yun lang po ang tip ko sa mga frozen shoulder. Ayan. Hanggat maaga, agapan. So, umpisa na natin. 5 ways to recover from a stroke. Ayan. So, number 1, acceptance. Kailangan mo tanggapin na nangyari sa iyo na ikaw ay na-stroke. Sapagkat kapag hindi mo pa rin siya natatanggap at dinadamdam mo pa rin, ay medyo matagal ang iyong pag-recover. Ayan. So, naintindihan ko naman kasi yung iba, nagkakaroon kasi sila ng inferiority complex. Nawawalan na ng tiwala sa sarili kasi nga halos down palalo nila ang kanilang sarili. Pero hindi dapat ganon. Kailangan natin maging matapang, harapin natin kung ano nangyari sa atin. Dahil nandyan na yan, wala na tayong magagawa at iyan ay ang itaas din na may kagagawa niyan at
ikaw rin. Dahil matigas din ang iyong ulo sa mga pinaggagawa mo ng lifestyle dati. So, yan po ay babaguhin mo. At kailangan mo laksan ang loob at isipin mo na may pag-asa. Kaya, isipin mo lang na ito lang, sasabihin ko hindi lang tayo ang dumadanas ng ganitong suliranin. Mas meron pang maraming tao na mas dumadanas ng mabibigat na suliranin, kagaya ng mga dinadialysis at mga cancer patient na stage 4. Paano pa kaya kung ikaw ang dumadanas nito? Baka sumama ka na kay kamatayan. So, ang pinakamaganda ay have faith in yourself at laksan mo ang iyong loob para tanggapin mo kung ano nangyari sa iyo. Harapin mo ng buong tapang at sinasabi ko sa iyo, gagaan ang iyong pakiramdam at ikaw ay madaling makaka-recover. May tutulong yan. Basta linisin mo ang iyong isip, linisin mo ang iyong puso, alisin mo ang galit at mararamdaman mo ang paggaan ng iyong dibdib at yun makakasama sa madaling pag-recover. Number 2, happiness. Ano ba mga bagay na magpapasaya sa ating mga na-stroke? Ayan, di ba? Unang-una, pamilya, di ba? Mahalaga na ikaw ay nandyan sila at mahal ka nila at syempre susuklihan mo rin ito ng pagmamahal, di ba? Ang saya-saya. At saka isa pa ay manalamin ka. Ayan, mag-ayos ka ng sarili. Ayusin mo sarili mo. Wag mong pabayaang malosyang ka. Pumangon ka. Ayan. Tapos, isa pa, manood ka ng mga masasayang bagay katulad sa YouTube. Manood ka ng masasaya o kaya ako, panoorin mo ako sa TikTok. Ayan. Maraming bagay na magpapasaya. Ayan. At saka isa pa, magiging masaya rin tayo dahil itong ibabalita ko tungkol sa PWD ay magkakaroon na po tayo ng buwan-buwan na ayuda na galing sa gobyerno. Ayan, di ba? Ang saya-saya. Di ba? Happiness. Number 3 ay ang mapapaglibangan. Kailangan mo meron kang aliwan o mapaglilibangan. Ayan. Kagaya ng pagtatanim, pwede kang magtanim. O bakit di mo kaya magtanim? May malakas naman ang isa mong kamay. Pwede kang magtanim sa paso. At kapag ito'y nakikita mo ng sumusuloy at siya nagiging puno na, di ba, masasabi mong yung aking itinanim ay puno na. Pero ako ay ganito pa din. Hindi ibig sabihin. Pero ako ay gumaling na. Ito yung itinanim ko ay ako ay mahina pa. Pero ngayon yan, lumalaki yung halaman. Nasusubaybayan mo. Kagaya ko, ang pinaglibangan ko ay yung aking sasakyan. Dati siya ay simple, ngayon ay kung ano-ano aking nilagay sa aking bukuyo at ako natutuwa, nakakalimutan ko na ako na-stroke pag nakikita ko siyang gumaganda kasi nga nalilibang ako. Ayan. At hindi rin ako pumayag na hindi ako magdadrive niyan. O di ba? Kasi nga lumakas na nga tayo Isa pa ang mga puzzle games sa ating mga makabagong teknolohiya katulad ng mga puzzle games, maglaro ka, makakapaglaro ka naman ng one hand O, di ba? At yun na-exercise din ng iyong utak. Kailangan mong maglibang. Libangin mo ang iyong sarili. Huwag ka nga lagi nagmumukmok doon sa upuan na parang nakapako ka na, nakaupo ka na forever. Pagtatayo mo, hihiga ka na sa higaan at tutulog ka na. Kailangan mong libangin ang iyong sarili para ikaw ay makagalaw-galaw. Number 4, healthy conscious. Kailangan kang maging healthy conscious, especially sa mga pagkain. Kailangan po nating mga na-stroke na maging medikulosa sa pagkain. Ayan, pipiliin na natin ang ating kakainin na aayon sa ating sakit. Yung mga kagaya ng mga bawal, ng mga dati mong kinakain, ay pwedeng bawas na doon. O kung maaari, wag nang kainin yun. Mas more sa gulay. Ayan. At isa pa, kasama rin ito sa healthy conscious, ay palagi kang magpapakonsulta ng regular sa iyong doktor para nalalaman mo ang namomonitor mo rin ang iyong BP at ang iyong sugar or ang iyong mga kidney. Ibig sabihin, sa madalit sabi, magpa-lab test ka at ipacheck mo sa doktor para namomonitor mo at nang mabigyan ka ng lunas na gamot.
Ayan. At saka isa pa, kasama rin din sa healthy conscious, ang pag-ehersisyo. Kailangan natin lagi tayong meron tayong exercise. Ayan. At saka yung ating meron kang dapat daily routine at meron kang time management. Kailangan kasi kung gagawin mo ang exercise, dapat may oras ka. Halimbawa sa umaga, gawin mo. Kung alas 7, alas 7. At kung ikaw ay pumalya sa oras na iyon, ay pwede mo yung gawin sa hapon. Basta't exercise, tandaan nyo, ang exercise, ang malaking may tutulong sa makagaya nating na-stroke. Practice lang ng practice para maging okay. Practice makes it perfect. Ayan. Kailangan lagi kang nakamonitor sa iyong health. And the last, but not the least, number 5, ay ang don't lose hope. Huwag po tayo mawawala ng pag-asa. Lagi may pag-asa. Bakit? Sapagkat tayo ay buhay pa. Binuhay ka pa ng Diyos kasi may gagawin ka pa rito sa mundong ibabaw na ating ginagalawan. Kaya ka lang ganyan ay ikaw ay kinalbit ng Diyos para ikaw ay may mabago sa iyong lifestyle noon. Ibig sabihin ay pinababago yon. Yan. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Basta laban lang tayo ng laban kasi nga this is our second chance at saka second life. Ayan. At ito dapat nating ipagpasalamat sa Diyos at lagi nating iisipin na tayo nga ay gagaling. May pag-asa pa kahit na sinasabi nilang na stroke na maaga, mas mabilis gagaling yung 6 month recovery. O totoo yun, talagang madaling makarecover pagka nakita ka ng doktor na potential na gumalaw ang iyong kamay, may potential kang gumaling ng maaga at makabalik sa normal. Pero sasabihin ko sa inyo, kahit matagal ka pang na-stroke o may 4 na taong ka ng bengkong, nakaganyan, ayan po ay may tutuwid rin. Basta sipag at tiyaga, exercise lang katapat niyan. Halimbawa ko na lamang ang aking sarili. Ako po ay napakatagal na ring stroke na nakabengkong na ganyan. May 1 taon at mahigit ako nakaganyan. At ako po ay naging bedridden pa. Pero hindi ako nawala ng pag-asa kasi kahit naririnig ko na sinasabi nilang 6 months makakabalik. Pagka matagal na ay mahihirapan na raw ibalik. Hindi totoo yan. Lumaban ako kasi nga nung nga ako magpapa-therapy, dumating yung therapist ko, sabi sa akin gaano na katagal ikaw na stroke? Sabi ko, 1 taon at kalahati. Sabi ba naman sa akin ay hindi na mababalik yan, mahirap na. O bakit? Kaya ko nga Kasi nga ako nga mag-isa, naka-recover nga ako nag-exercise ako Kasi pagka ganun tayo, minarinig tayong ganyan, nawawalan tayo ng pag-asa. Parang dinadaw na nila ating sarili. Pero huwag kayo maniwala doon. Ay, halimbawa ko ang sarili ko Ako nga lumakas Oo. Puting, miskin nga sumali pa kayo. Alabanan ko na Hindi totoo yun. Tiyaga lang at sipag, exercise. Maniwala ka sa sarili. Have faith in yourself. At kailangan mo ng superiority complex. Ayan. Hindi inferiority complex. Lalo kang down. Ayan. So, tayo po ay laging isipin natin na tayo gagaling. Sapagkat may pag-asa. Napakalaki na po ng pag-asa kasi buhay ka pa. Habang may buhay, may pag-asa. Laban lang ng laban. Huwag tayo magpapatalo. Huwag natin pakikinggan kung ano man ang sinasabi ng iba. At kung may maririnig ka na sinasabi nila na parang taliwas sa mga paggaling, sa mga stroke, huwag basta didibdibin yun. Tayo ay gagaling. Basta exercise lang. At naniwala ko sa akin sarili. At ingatan din natin ang pagkain. Yan po ang number 1 kalaban natin. Ngayon ay yung ating kinakain. Ayan. Dahil tayo po ay na-stroke na. Pagkamali ka lamang sa iyong kinakain malimit, ay ikaw po ay ma-stroke muli. Madali na tayong ma-stroke muli at mas malala pa. Dahil noon dinanas ko rin niya kasi ako meron din ako mga vlog na ako kumakain ng kadami. Pero yung po ay for content lang. Mali po yun yung ginawa ko noon. Pero ngayon ay maging medikulosa tayo sa pagkain. Ayan. So, yan po ang aking masasabi. Ang 5
dapat mong panindigan at gawin sa pag-recover sa stroke. Ayan. So, ako po ay siyempre nalulungkot din ako pag nakakakita ko ng mga na-stroke na medyo matagal makarecover kasi hindi nila wala silang alam kung paano gagawin. So, kaya naman ito ay binabahagi ko. At disclaimer lang po, ako po ay sasabihin ko po ulit, ako po hindi doktor at hindi rin ako professional physical therapist. Ako po ay isang stroke patient din at ako po ay 3 taon na mahigit na stroke ay hanggang ngayon ay lumalaban pa. Ayan, yung pong aking experience lamang ang aking mga binabahagi sa inyo at ayon din sa aking kaalaman at sa aking pag-aaral. So maraming salamat sa panonood at lagi po natin tatandaan tayo mga na-stroke, tayo ay gagaling, lalakas, titikas. Kaya laging isipin natin. Maraming salamat po sa panonood and I love you all sa lahat ng mga na-stroke na lumalaban.